Kamusta kayo lahat dyan mga ka-best friend? Bali nandito tayo ngayon sa likod ng bahay at ipapasyal ko kayo dito sa aking mga tanim na gulayan. At ito po yung aking mga gulayan mga ka-best friend. Meron akong tanim dito na kalabasa. Yan, medyo malalaki na yung mga dahon. At mukhang di ko alam kung dahon ba yan o bulaklak na. Parang bulaklak na yung itsura niya. At meron akong tanim dito na kamatis at saka mga pechay. At meron din akong mga tanim na tinatawag na ampalaya. Yan. Medyo mahaba na yung mga tanim kong ampalaya. Yan. Tapos yan, medyo gumagapang na siya eh. Yan. At dito naman ay meron din akong tanim ng mga kalabasa. Halo-halo na yung mga tanim ko rito eh. Ay, gumapang na naman tong makulit na ano. Yan. Makulit yan eh. Kahapon pinagapang ko dyan sa kahoy eh. Yan. Bumaba pati rin to. Tinalian ko na nga eh. Gusto ko kasi gumapang dito sa kahoy para kapag ka namunga hindi siya sa lupa. At yung mga bunga niya ay nasa taas. Pati rin to yung mga kalabasa. Yan. May mga insekto pa na pumupunta sa mga dahon. Ayan o. Gumagapang na rin yung kalabasa. Paabutin ko kung saan aabot yan. Yan. Tsaka meron din akong mga tanim na kamote. Actually guys, yung mga tanim kong mga kamatis dito, meron ng bunga. Bali yung mga nakikita po natin ngayon ay mga bulaklak yan. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga bunga. Ito, may mga bunga na pero malilit pa. Yan. Bali nilagyan ko ng tali para kapag bumagsak man yung dahil sa bigat, at least merong support. Pero hindi pa kakayanin tong support na ilagay natin na tali dahil medyo malambot siya. So siguro ang gagawin ko rito, maglalagay ko ng stick kaya para may tayo siya ng bahagya Tapos ang kagandahan dito sa kamatis na to mga best friend ay meron ito yung tinatawag nilang native na kamatis. Hindi siya yung katulad na parang bumbilya. Yung parang katulad niya bumbilya yung itsura niya. Medyo may malalaki na rin pala rito. Yun. Tsaka yan yan yung tinatawag nilang bumbilya ng kamatis. Pero yung sinasabi nilang native na kamatis katulad nito, papakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo ba? Yan yung native na kamatis, yung parang bulaklak. Ang yung itsura niya, hindi siya bilog, hindi siya totally bilog. Parang katulad nito, native yan. Yan. Tapos yan. Punta naman tayo doon sa kabilang tanim ko. So ito yung mga mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga iba kong mga tanim. Ito yung mga pechay na tinanim ko. Bali yung mga iba nandun sa taas. O yung nasa taas niyan ay bali yung mga pechay dyan sa baba ay na unahan na ng paglaki kasi dati halos sa pantay-pantay lang sila ng tubo ng laki, pero naunahan na mga kamatis na ating tinanim. So mga pechay nalit na nandun sa ibaba.
Yan, daming kalapati. Yan. So punta naman tayo doon sa yun, kalapati. Punta naman tayo doon sa kabila, mga best friend. Doon sa ayun, may papakita ko, yan yung native na na kamatis. Yan. Punta naman tayo doon sa kabila. Let's go. At ngayon nandito naman tayo sa kabila. Ito yung mga unang-una kong tanim. Yan. Ito yung mga kamatis, pero ito yung mga bunga niya, ang dami rin At kasalukuyan pa rin na namumulaklak yung mga kamatis natin. Yan. Bali tinanggal lang ko na ng mga sanga rito sa baba dahil yung mga dahon-dahon na yan para yung mga nutrients na mapunta na dun sa mga bunga nila. Sa banda rito naman sa baba ay may mga pechay. Yan. Pechay yung mga nandyan sa baba. Yung marami. Kasi ito yung mga kamatis na sinasabi nila na yung bumbilya. Hindi ito yung tinatawag na native. Yung native kanina, yun yung katulad sa pinakita ko sa inyo kanina. Ganun yung itsura ng native na kamatis. Bali ito yung mga una kong tanim na kamatis. At ito yung mga unang namulaklak at nagbunga na. Yan. At ito naman yung mga sumunod. Halo-halo na rin yung mga tinanim ko rito. Ito may mga pechay at saka hindi ko alam kung kalabasa pa to o basta pinunla ko lang yun mga nandyan. At nagsisitubuan, ayan, may mga buto ng mga kalabasa din yan. Ito sa baba may mga pechay rin tsaka kamote. Yan, halo-halo na rin yan, pechay tsaka kamote. Tsaka dito naman ay may mga sili. Ayan. Yan, mga sili. Tapos yan. At may tumubo rin pala na mga yung tinatawag na barok-barok tawag namin dito Pagka binuksan to, ang itsura ng bunga niyan ay parang itsurang kamatis din. Yan. Pero ang pagkaiba lang ng kamatis tsaka dito, ito may parang siya, yung balot. Nakabalot, kumbaga may kapag medyo malaki na yan, papakita ko sa inyo kung anong itsura nung loob nito. Pero ang tawag namin dito barok-barok daw yata barok-barok sabi ng mga pinuno natin. mga sinaunang tao. Yan, medyo matataas na yung mga kamatis natin dito. Yan, mga tinukuran ko na rin yung mga kamatis na yan. At mamaya, yan, meron din pala akong tanim na rito na sitaw. Yan, gumapang na rin siya. Yan, ilagyan ko na rin ng tukod stick para kapag gumapang yan at namunga ay hindi sa lupa kukunin yung bunga niya. So yan, ito yung mga hardin sa bakuran. Gulayan pala sa bakuran. Yan. Yan. Ito mga pichay din. Meron din akong tinanim na mga bawang. Yan. Bali hindi gaanong lumaki pa dahil nung time na mga kamote rito nagsisilaki yan ng mga daon. Yun. Bali hindi na aarawan kaya yun. Yan, medyo di ganong lumaki, pero nagtanggal din ako ng mga dahon ng mga kamote rito, kaya yan, ito yung ito yung bawang. Meron pa nga mga bawang dito pero natatakpan ng mga dahon ng mga kamote. So ngayon ito bawang din pala to. Yan. Tapos yan may mga may ampalaya, pero ampalayang ligaw daw yata yung tawag dyan.
Meron ding pakwan. Ayan, pakwan. Ngayon naman ay nandito naman tayo sa gilid ng bahay namin. Bali, meron din ang tinanim na mga kamote rito. Yan, mga tinanim kong kamote, ay kamote. O yan, kamote. Meron ang tinanim na kamote pero hindi pa kasi kahapon walang tinanim. Tapos ito, yung mga nakikita natin dito ay yung mga pakwan. Ito yung tinatawag na pakwan. Tapos ito, mayroon tayong tanim na sili. Yan. Dito naman mayroon tayong itlog na agita rito. Hindi ko alam kung nadagdagan kasi kahapon 10 ito. Pero ngayon 2, 4, 6, 10. 10 pa rin, hindi nadagdagan. Kasi yung manok na nangingitlog dyan kalabas, kawala siya. At ito yung mga manok namin na maliliit, mga siguro to, mga hindi ko alam kung mga 1 buwan na rin yata ang mga to kasi kalilipat lang dito, kalilipat. Ayun yung mga manok na nakalabas, yung mga manok na nakalabas. Yan, ito yung mga sisiw na 2 linggo mula ngayon siguro ilalabas na rin to, mga to. Siguro ihalo na rin ang mga to. O kaya ito, o pwedeng ihalo dyan, o kaya ito ililipat din dito. Yan. Ito naman yung mga nanggaling doon sa kulungan, nilipat namin dito. Yan. Pinakain ko na sila kanina umaga pero ngayon mukhang naubos yung water nila. Bilis naman naubos ng tubig nila. Ayan yung mga pato namin. Pato ko pala. Ayan yung mga pato. So mamaya tingnan natin. Ito yung isa pang nangitlog. Check natin kung may itlog doon sa kanyang pugad. Tara, samahan nyo ko. Yeah. Yung mga nakawala pa rin mga dito. Dati kasi dito nang itlog yung mga pato ko nung hindi pa gawa. Yun, merong itlog. May itlog. Yeah. Kunin natin. Yun, may nakuha tayo ng isang itlog. Bali, mamaya kukuha ulit tayo. Ang itlog dito muna natin ilalagay. Dito muna natin ilagay yung itlog. Tapos mag-harvest tayo mamaya. Dito naman tayo pupunta sa mga malalaking manok na. Kasi yung nangitlog doon, yan, bali 2 yung nangitlog. Ito yung mga ito yung mga nakalabas. Tumutungtong sila rito. Doon. Siguro kapag sa susunod na araw baka puputulan ko ng ng pakpak para hindi basta-basta na makakalipad. Dito tayo sa mga manok. Yan. Mga manok na nangitlog. Tingnan natin kung may itlog na. Uy, may 2. May 2 itlog. So, yan. Bali, ang pinapapakain namin dito, mga ka-best friend, ay darak at saka feeds na pampa-itlog. Yung layer daw. Layer ba yung tawag doon? Layer feeds. Ayan yung mga susunod. Sana maraming mga yan, maraming mga babaeng chicken dyan. Dahil yan, wala na pala silang tubig. Mamaya lalagyan ko na yan ng tubig. So tayo, bali ilan yung itlog niya rito?
dalawa, tapos kanina isa, tatlo. So 6 yung mga nandito. 6 na mga inahin na nandito. So nakawala yung dalawa, 2, 4, 6. Yan, nakawala yung dalawa. Bali tatlo, may tatlong hindi nang itlog. Ito naman, punta naman tayo rito. At tingnan natin, pero hindi ko pa muna kukunin yung mga itlog nila. At iyan, pumunta tayo dito sa kabilang kulungan dahil mayroon silang nakabukod ang matong mga manok na to. Dahil kapag nagkakasta tong isang tandang at nakita niyan, bali sinusunggaban. Ganon din ang ginagawa ng isa. Matapang din to eh, malaking tandang. Tingnan natin kung may itlog. Uy, meron po tayong nakitang dalawang itlog dito sa pugad nila. Ayan, dalawa. Pero mamayang hapon ko na ito kukunin. Ayan. Tingnan natin dito kung meron pang dalawa. Meron pang ay, may dalawa nga. Bali 4 na yung mga nandito. 4 na yung mga nandito na nangitlog. So may isa pang hindi nangitlog. Isa na lang para kompleto na. Bali yung mga kasi dito, mga manok dito, bali 5 nangingitlog tapos isang tandang. Kaya dalawa yung itlog dito tapos dalawa doon, bali 4 yung nangitlog. Isa na lang yung hindi nangitlog. Hanap tayo rito, baka mamaya mayroon tayong mahanap na itlog. Kung hindi nangitlog doon sa pugad, baka nangitlog kung saan saan. Pero sana lahat sila nangitlog. Bali ang itlog nila 4 plus 3, ito lahat. Yan. Mamaya ko na kukunin yung mga itlog. Yan. Yan. So, yan. Tapos mamaya pupunta naman tayo dito sa patuhan. Bali 4 na itlog na nandyan. Tapos dalawa dyan. Tapos may kinuha tayong isa doon kanina. Punta naman tayo doon sa kabila, dun sa mga patuhan. Tingnan natin kung ilan yung mga itlog ng mga pato. Let's go, samahan nyo ako. At maghanap tayo ng mga itlog. Yan, malaking tandang. Minsan nagano din yan, nanunugod din yan. Yun medyo malaki. Medyo malaki yung niya. Malaki yung itlog. Yan, punta tayo rito. Ubos na yung pagkain nila. Ay hindi, meron pang pagkain. Yun, ito yung nangitlog pala doon sa yung tinignan nating pugad doon sa silong ng kahoy. 10, hindi nadagdagan. Yeah. Di pa tayo doon sa kabila. Yan. Nung nakaraan kasi siyam yung isang araw, siyam yung itlog nila. Tapos kahapon 5 lang. Bali nabawasan ng nabawasan ng 4. Kala ko tuloy-tuloy na yung pangitlog nila ng marami. Kasi nung nakaraan 6 lang. 6 lang yung mga itlog nila. Tapos biglang dami kahapon. Natin, sabit natin dito para hindi walang makalusot. Yan. Let's go, samahan nyo ko. Meron din akong mga sisiw na mga native dito. Yan ang mga native.
Bali siyam yan dati. Siyam yung mga mga sisiw nila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tama, siyam. Tapos banda ron yung mga nasa labas. Ito naman yung mga sisiw nung yan yung nakatali na yan. Yan yung sisiw niyan. 11 naman. Nagkawatak-watak sila dahil mga naghanap. Kasi yung inahin na yan ay nakatali para hindi makalabas, o kaya hindi niya ilalayo yung mga yung mga sisiw niya, kaya nakatali. Tapos meron akong napansin na may itlog do, itlog ng hatu, o yun yata yung itlog din nung nakaraan, kasi nangitlog yung pato doon, dalawa, parang dalawa yung nakita kong itlog doon. Tapos ito naman, hello, hi, may pato rito, nangitlog. Kanina yata, tama, kanina merong 10 itlog yan. Ito naman.